Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng akhel, ay maging taong totoo sinapo na mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ay magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang moog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iahayag ko sa madla. Sa pa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Sanga kang ugat ni Hesi,
sa tagaakay ng marami. Halina't tubusin kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng ngalay Zacarias na sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Isabet. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang serdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga serdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas sa mga tao na nanalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dampanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanya pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos sa siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sapagkat ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingik at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod at umuwi na siya, hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Nakapag-Christmas party na po ba ang lahat? Hindi pa yung iba Siguro pag Christmas party, ang inaabangan lagi ay bukod sa handa, ay yung grand prize sa raffle. Kaya yung iba, inihuhuli ang grand prize para hindi agad mag-alisan ang mga nagki-Christmas party. Ako po ay matagal lang sumuko sa Christmas party sa mga raffle. Ako'y hindi nananalo. Tanda ko noon sa seminaryo, yung kaisa-isang consolation prize na pangkuskus sa inidoro, hindi pa ako nanalo. Kaya sabi ko, hindi na. Kahapon ho, may nag-message sa akin, "Father, may raffle kami sa Christmas party. Ang grand prize ay 200,000 pesos.
Kapag nanalo po ako, ibibigay ko po sa seminaryo ang mapapanalunan ko. Sinagot ko siya agad, hindi ka mananalo. Bakit? Alam ng Diyos ang may pangangailangan. Alam ng Diyos kung para sa iyo ang darating na biyaya. Kaya huwag kang maiinggit sa kapwa mo. Kita nyo si Zacarias at si Elizabeth, baog na, matanda pa, hindi na siya magkakaanak. Pero ibinigay ng Diyos ang biyaya sa takdang panahon. At yan ang tandaan mo, ang biyaya na dumadating sa tao ay naaayon sa takdang panahon sa kalooban ng Diyos. Kung may hinihiling ka ngayong mga simbang gabi at hindi yan matupad, tandaan mo, hindi mo yan kailangan. Kung ang hinihiling mong biyaya ay napapunta sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sila ang nangangailangan at hindi ikaw. Hintayin mo ang para sa iyo at sigurado ipagpapasalamat mo iyon sa Diyos. Kaya, mga minamahal na kapatid, tulad ni Zacarias at Elizabeth na naghintay na napakahabang panahon para sa biyayang iyon, kapag dumating na ang biyaya sa iyo, sigurado ipagpapasalamat mo. At habang hindi pa yun dumadating, tandaan mo, ang bawat biyaya may takdang panahon. Magsitayo na po tayo. Buong puso tayong lumapit sa ating mapagkalingang Ama at hilingin natin sa Kanya na sa pamagitan niya, tayo naway patuloy na maging instrumento ng pag-ibig at pag-asa. Ang tugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa, mga obispo at mga pari, patuloy nawa silang maging inspirasyon ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating sambayanan, sila naway patuloy na makapaglingkod ng may pagmamahal sa kapwa at sa nilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga kapuspalad, mga may sakit, at mga naapektuhan ng iba't ibang kalamidad, dulot ng pansanandang tao ng kalikasan, naway bigyan sila ng Diyos ng sapat ng lakas at pananak ng pangangatawan at isipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pamilya, mabuklod nawa sila ng pag-ibig ng pananampalataya at pagdarasal ng sama-sama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng natitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, naway pag-alabin ng Diyos ang bawat puso na patuloy na magtiwala at umasa sa probensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa tanging intensyon ng mas sponsor ngayong gabi, sina Dr. Andrew and Mrs. Parisa Pataksil at lahat ng ating hangarin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao sa mundong ito, sila naway magkamit ng kapanghingahang kasama ang angkang pinagbuklod ng pag-ibig sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang ang lahat ng mga tao nagmamahal at umaasa sa iyo ay magkamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Maaari na pong humanay ang magsisipag-alay.
Magsitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabandarin nawa sa paglukob na banal na Espiritu na pumuspos sa dapunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang Mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap po ang Mahal na Birhen bilang iyong abang alipin ay iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na maakarsawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsilihod. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo bubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ng Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal sa pag-asalo sa banal na hain, lagi nawa naming matama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.